Sinabihan ni Bu Jinglong si Lin Chunfang na tumabi muna at mag-recover habang siya na mismo ang bahala sa nanggugulong ito. Halatang nayayamot na may nanghimasok at sumairas sa mga patakaran ng Night Raiders, dumiretso siya ng sugod kay Su-hong habang sumisigaw na bibigyan niya ito ng isang matinding leksyon. Mukhang hindi naman nabahala si Su-hong. Nag-ipon siya ng golden energy sa kanyang kamay, at bumuo ng isang malakas na Vajra Fist bago hinarap ng tapatan si Bu Jinglong. Ang banggaan ay nagdulot ng napakalakas na puwersa kaya nawalan ng balanse si Bu Jinglong at napaatras. Mukhang talagang nabigla siya sa purong lakas na nasa likod ng atake ni Su-hong. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Bu Jinglong na ang lalaking ito ay malayo sa pagiging ordinaryo. Nang hindi nagsasayang ng oras, tinawag niya si Lin Chunfang para tulungan siya. Agad na pinaganya ni Lin Chunfang ang kanyang wood prison technique, kung saan may mga dambuhalang baging na mabilis na sumulpat mula sa lupa para ikulong si Su-hong. Ngunit mabilis na nag-react si Su-hong at tumalon palayo bago pa siya mahawakan ng mga baging. Gamit ang pagkakataong iyon, biglang sumulpat si Bu Jinglong sa likuran ni Su-hong at nagpakawala ng isang mabigat na suntok. Sa halip na tumama ng malinis, ang kanyang kamao ay hamampas sa isang kumikinang na purple armor na gawa sa earth energy na nabuo sa paligid ng katawan ni Su-hong. Halos hindi makapaniwala si Bu Jinglong. Nagsimula siyang magtaka kung saan ba nanggaling ang dambuhalang fighter na ito at kung paanong ang isang tao ay kayang hamarang lang ng isang high-level tier 2 attack ng ganoon kadali. Bago pa siya lubos na makapag-react, nawala si Su-hong sa kanyang paningin. Isang segundo ang lumipas, muling lumitaw si Su-hong at sinalampak si Bu Jinglong ng diretso sa pader. Ang impact ay nagwasak sa armor ng instructor, na nagdulot sa kanya ng pag-ubo ng dugo. Hindi tumigil doon si Su-hong. Agad siyang dumaan sa harap ng nagulat na si Lin Chunfang at nagpakawala ng isang nagniningas na suntok sa likod ng ulo nito, na nagresulta sa pagsubsob nito sa lupa. Agad na nawala ng malay si Lin Chunfang. Hindi nagtagal matapos ang laban, ginantimpalaan ng system si Su-hong ng martial value points dahil sa pagtalo sa dalawang kalaban. Nang suriin niya ang kanyang status screen, nakita niya na ang kanyang balanse ay lumundag na lagpas sa 2,400 points, na nagdulot sa kanya ng matinding katuwaan dahil sa laki ng itinaas nito. Kinabukasan, nakatayo si Lin Chunfang at Bu Jinglong kasama ang iba pang sugatang raider. Lahat sila ay mukhang bagbog, sarado at pagod habang sinusubukang mag-recover mula sa nangyari kagabi. Galit na galit si Grandmaster Jiang Lin. Itinuro niya ang grupo ng mga sugatan at malakas na isinisisi ang kaguluhan sa napaka-outrageous na estudyante ni Chen Tianli. Nagmaang-maangan naman si Chen Tianli at casual na itinanggi na may kinalaman siya rito, na lalo namang ikinainis ni Jiang Lin. Sarkastiko niyang itinanong kung sino pa ba ang posibleng may pananagutan sa pagwasak ng kanyang buhay. Sa wakas, nang maubos ang pasensya, sinigawan sila ni Jiang Lin na umalis na at personal niyang sinipa ang kanyang karibal palabas ng camp. Tinuwanan lang ito ni Chen Tianli habang lumilipad palayo kasama si Su-hong. Habang nasa himpapawid, biglang tinanong ni Chen Tianli si Su-hong kung wala pa ba itong mga martial arts technique para sa metal, wood, at water elements. Inamin ni Su-hong na wala pa nga at nagtanong kung bakit. May kasamang mapaglarong ngiti, nagpahiwatig si Chen Tianli na marahil ay oras na para bisitahin ang ilan pa sa kanyang mga luma at dating kaibigan. Sa loob ng sumunod na 10 araw, naglakbay sina Su-hong at Chen Tianli mula sa isang training camp patungo sa isa pa, at nakabisita sa 3 camp sa kabuuan. Sa bawat pagkakataon, parehong diskarte ang ginagawa nila. Papasok si Su-hong sa labanan at madaling tatalunan ang mga pinakamalakas na fighter ng camp, habang masayang kinokolekta ni Chen Tianli ang mga reward pagkatapos. Sa tuwing aakusahan sila ng mga karibal na Grandmaster ng Pandaraya, tinatawanan lang niya ito at umaaktong wala siyang ideya sa pinagsasabi nila. Pagkabalik sa kanyang dorm, itinuon ni Su-hong ang kanyang pansin sa pag-absorb ng lahat ng kanyang natutunan. Habang nagme-meditate, kinumpirma ng system na matagumpay niyang na-master ang beginner stages ng 3 A-rank martial arts, ang Metal Ripple, Wood Vine Entanglement, at Water Dragon. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi niya mapigil ang humanga sa kanyang sarili. Noong nakaraan lang, ang pagkakaroon ng kahit isang A-rank martial art ay parang imposible, pero ngayon ay mayroon na siyang ilan nito.
Sa muling pagsuri sa kanyang system, napansin ni Suhong na ang kanyang martial value points ay malapit na sa 3,000. Dahil matagal na rin niya itong iniipon, nagpasya na siya na oras na para pataasin ang kanyang vitality. Sa sandaling simulan niyang ibuhos ang lahat ng points na iyon sa kanyang katawan, mabilis na naging matindi ang pakiramdam. Isang matinding init ang damaloy sa kanya habang ang purong enerhiya ay kumalat sa buong katawan ng sabay-sabay. Ang kanyang mga kalamnan ay bumanat ng masakit, at mabilis na nabalot ng pawis ang kanyang katawan. Kahit si Suhong ay nagsimulang mag-alala kung nasobrahan ba ang pagtulak niya sa isang bagsakan lang habang ang kanyang vitality ay umaakyat hanggang 450. Pagkalipas ng ilang sandali, kumalma rin ang nagngangalit na enerhiya. Humihingal na nanatiling nakaluhod ang isang tuhod ni Suhong habang nagre-recover mula sa pagod. Sa kabila ng sakit, nakaramdam siya ng pananabik matapos mapagtanto na 50 points na lang ang kulang niya para maabot ang status na Tier 2 martial artist. Nang suriin niya ang kanyang mga natitirang puntos, nakita niyang eksaktong 100 na lang ang natira. Sandali siyang nag-isip kung gagastusin ba ito sa spiritual power o mas pagbubutihin ang kanyang rare overlord body physique. Dahil curious kung gaano kalakas ang maaaring itaas ng kanyang pangangatawan, pinili ni Suhong ang Overlord Body Upgrade option. Agad na kinain ng system ang lahat ng 100 puntos, pero tumaas lang ang spirit rank nito ng kakarampot na 0.1%. Mukhang buwisit na buwisit si Suhong sa resulta. Sa isip niya, ang pag-upgrade sa special physique na ito ay napakamahal kumpara sa lahat ng iba pa. Matapos ang pagmumuni-muni, nagpasya siya na ang pag-abot sa Tier 2 ang mas mahalaga sa ngayon. Kinuha niya ang kanyang jacket at lumabas ng pinto, plano niyang mangaso ng mga halimaw sa Ferocious Beast Room para kumita pa ng mas maraming puntos. Pero bago pa siya makaalis, nakasalubong niya si Grandmaster Chen Tianli. Casual na nagtanong ang matandang master kung kulang pa ba si Suhong ng isang hilang martial art. Ang tanong na iyon ay agad na nagpakaba kay Suhong dahil may hula na siya kung ano ang susunod nilang gagawin. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa Hang City Training Camp. Tumayo si Grandmaster Wang Qingshan sa harap ng malaking grupo ng mga trainee at nag-anunsyo ng isang brutal na survival event. Sa loob ng 7 araw, ang mga estudyante ay ipapadala sa 10,000 Monster Mountain Range nang walang dalang kahit anong supplies at kailangang mabuhay ng mag-isa. Habang nakabalat kayo sa mga lokal na trainee bitbit ang kanyang spear, tahimik na nakinig si Suhong sa mga patakaran. Agad niyang napansin ang pagkakaiba ng Hang City sa Star City. Bilang isang provincial capital, mas malalakas ang mga estudyante sa Hang City. Dito, kikita lang ng mga puntos ang mga trainee sa pamamagitan ng pagpatay ng mga beast na kapareho ng kanilang level o mas mataas pa. Nang opisyal nang magsimula ang event, agad na sumugod si Suhong sa mountain range kasabay ng lahat. Sa labas ng kagubatan, kinuwestiyon ni Wang Qingshan ang kumpiyansa ni Chen Tianli. Binigyang diin niya na hindi pa man lang umaabot sa Tier 2 si Suhong. Nanatiling relax si Chen Tianli at ipinaalala ang kanilang postahan. Kung mananalo si Suhong, kailangang ituro ni Wang Qingshan sa kanya ang isang A-rank hilang martial art. Bilang kapalit, matapang na nangako si Chen Tianli na ituturo niya ang isang A-rank martial art sa bawat estudyante ng Hang City na makakatalo kay Suhong. Mukhang natuwa si Wang Qingshan sa kasunduang iyon at nagtaka kung kaya ba talagang panindigan ni Chen Tianli ang ganoong pangako, lalo na't maraming estudyante roon ang Tier 2 fighters na. Hindi pa rin mukhang balisa si Chen Tianli. Giit niya, ang pagharap sa mas malalakas na beasts ng maaga ay makakatulong para mas mabilis na lumakas si Suhong. Gayunpaman, isang sandali lang ang lumipas at nagbago ang kanyang ekspresyon matapos mabalitaan na may mga nilalang na konektado sa 10,000 races demonic cult ang nagpakita rin sa kabundukan. Casual na ipinaliwanag ni Wang Qingshan na karamihan sa mga ito ay low-level Tier 2 at Tier 3 beasts lang, na tila ba hindi ito malaking issue. Agad na nagreklamo si Chen Tianli na ang pagpapadala sa mga estudyante laban sa Tier 3 monsters ay parang hatol na ng kamatayan. Malamig na sumagot si Wang Qingshan na ang digmaan sa pagitan ng 10,000 races ay malupit at ang mga tunay na eksperto ay nalilikha lamang sa pamamagitan ng mga mapanganib na labanan at paghihirap. Sa narinig, napabuntong hininga na lang si Chen Tianli at tinanggap ang sitwasyon.
Sa puntong iyon, inisip niya na maituturing na itong tagumpay kung magagawa ni Su Hong na makabalik ng buhay. Habang nangyayari ito, malalim sa kagubatan, higit pa sa survival ang ginagawa ni Su Hong. Sa isang spear strike na balot ng kidlat, malinis niyang nahiwa ang ulo ng isang dambuhalang wolf beast. Sabik na subukan ang kanyang mga bagong natutunang techniques, sinundan niya ito ng pagpapakawala ng hindi mabilang na beams ng golden metal energy na nagwasak sa isang buong kawan ng mga halimaw. Pagkatapos nito, lumipat naman siya sa kanyang wood attribute abilities. Naglabasa ng makakapal at nagniningning na mga baging at iginapos ang isang higanting ahas bago ito tuluyang dinurog. Nang mabalot ng gabi ang mountain range, nagpakawala si Su Hong ng isang dambuhalang water dragon na tumama sa isang nagniningas na beast ng may napakalakas na puwersa, na nagpapakita kung gaano nakalakas ang kanyang mga bagong A-rank martial arts. Kalaunan, pumasok siya sa isang madilim na kuweba na napapalibutan ng nagniningning na mga bangkay ng mga natalong beasts. Habang nakatingin sa pagkawasak sa paligid, inamin ni Su Hong sa sarili na ang mga bagong teknik ay hindi kapanipaniwala ang lakas. Gayunpaman, napagtanto rin niya na mayroon itong downside. Ang paggamit ng magkakasunod na A-rank martial arts ay mabilis na umuubos ng kanyang spiritual energy kaysa sa inaasahan niya. Nakatayo sa loob ng kuwebang puno ng dugo at mga labi ng halimaw, sinuri ni Su Hong ang kanyang system at nakitang nakakuha na siya ng higit sa 500 martial value points. Dahil sa wakas ay naabot na ng kanyang vitality ang limitasyon nito, nagpasya siyang dumating na ang oras para subukan ang kanyang breakthrough patungong tier 2. Umupo para mag-meditate, sinimulang ibuhos ni Su Hong ang lahat ng kanyang bagong kinitang puntos sa kanyang vitality. Maya-maya pa, isang nagbabagang aura ang sumabog sa paligid niya habang patuloy na pinalalakas ng system ang kanyang katawan at itinutulak ito patungo sa susunod na stage. Kasabay nito, sa isang bahagi ng kagubatan, isang red-haired cultist ang pag-alagala sa dilim habang nagrereklamo dahil sa pagiging patrol duty sa gitna ng gabi. Sigurado siyang walang makakatuklas sa kanilang nakatagong sikreto at sa sacrificial grounds na nakabaon sa liblib na mountain range na ito. Pero habang dumadaan malapit sa isang kuweba, bigla niyang napansin ang sariwang bangkay ng isang higanting beast na nakahandusay sa labas ng pasukan. Napagtanto na may tagalabas na nakapasok sa kanilang teritoryo, dahan-daang lumapit ang cultist sa kuweba bago sumigaw sa kung sino man ang nagtatago sa loob ng may mapanganib na ngiti sa kanyang mukha.